Gusto mo bang magka-honor kahit bobo ka? Gusto mo rin bang tumaas ang grades mo kahit tamad ka? Well, this is definitely the video for you. Alam niyo, lagi ako nag-ibigay sa inyo ng school tips sa TikTok, pero I feel like hindi ko talaga sila na-describe na maayos or like hindi ko sila na-explain ng maayos sa inyo. So, just in case nalimutan nyo na yung mga advice na binigay ko sa inyo noon, well, this is it. I promise, maniwala kayo sa akin. This is certified true and legit. Akala ko din noong una hindi siya effective, pero sobrang dami ko nababasa ang feedback like, Ate Day, thank you so much talaga. Thank you so much. Nag-honor ako tayo sa inyo. Thank you so much. Tumaas yung grade ko. By the way, ako pala ay mag-makeup habang sinasabi ko to sa inyo dahil kanta akong dinner mama. And sa mga magsasabi dyan kung paano mo naman nalaman yung mga tips na yan, paano mo naman nasabi na effective yan sila. Well, most of these tips galing sila sa mga kamag-anak kong teacher. Sobrang dami kong kamag-anak na teacher, dahil. So, this is tried and tested talaga. Okay, first one. Kung hindi ka naman matalino tayo, huwag ka nang maging mahiyain kasi performance ang pinaka magsasalba sa'yo para tumaas yung grade mo. I feel like karamihan ng mga teachers, base sa grading system nila, pinakamataas talaga lagi is performance. I'm not sure kung lahat-lahat, pero I'm sure like 99% performance task talaga ang pinakamataas pagdating sa grading system nila. Which mean, yung pagre-recite mo, yung pagre-report mo, yung mga bagay na ginagawa mo sa loob ng room or like ginagawa mo sa loob ng klase nila, doon nila binibase yung grade mo. Like, doon nila binibase yung pinakamalaking percentage sa grade mo. And basically, the more na mag-participate ka sa klase nila, the more na mas tataas yung performance task grade mo. Gets nyo ba? Like, for example, lagi ka nagre-recite sa klase niya, lagi ka talaga nakikinig, automatic na yan, te, maniwala ka sa akin. Marireach mo talaga ang success talaga. And that's number 1. And speaking of performance task pala, di ba, isa sa mga kasama dyan is reporting. Kung hindi ka naman katalinuhan, di ba, pagdating sa reporting, usually grupo-grupo kayo. Kapag alam mo namang hindi ko yung pinakamatalino dun sa grupo ninyo, ibigay mo na lang yung pagsusulat, pagre-research dun sa mga kaklase mong matatalino. At ang pinaka may aambag mo dun sa lahat-lahat ng yun, para mapansin ka ng teacher nyo, is ikaw mismo yung mag-report. Like, literal, nakakapalan mo talaga yung mukha mo. Kasi wala ka talaga mapapala kung hindi mo kakapalan yung mukha mo, te. Tas, hindi ka naman ganun ka-smarty. Wala ka talaga mapapala. Naalala ko dati nung high school ako, te. As in, wala akong pakialam sa paggawa nila ng report. Hindi ako nagbabasa, alam mo yun, hindi ako nakikisali sa kanila. Every time na may groupings kami, mag-practice ng ganito, hindi talaga ako nakikisali. Basta ang pinaka-purpose ko lang sa grupo namin is ako yung magre-report, yun yung side ko. And kapag padating na yung reporting, dun ko parang aaralin lahat ng yun para fresh na fresh talaga siya sa utak ko. Pero syempre naman, dapat familiar ka na din naman dun sa nire-report mo bago mo naman i-report yun. Kasi one thing na natutunan ko sa mga teachers is the more na nakikita ka nila, the more na nakikilala nila yung pangalan mo, lagi nila tinatawag yung pangalan mo. Natural, maaalala ka talaga nila. So, pagdating pa lang sa performance day, alam na nila agad na, oo, si ano, yung magaling, yung laging nagtataas ng kamay, laging nagre-report, laging nagtatanong, laging kung ano-ano. Diba? Like, yun yung pinaka-importante do. Tip number 3, syempre yung mga written works. Hindi ko sure kung yun yung pangalawa sa grading system nila. Isa din yun sa pinakamataas. Natural, gumawa ka ng assignment, activities, quizzes. Okay lang kung mababa yung score mo. Ang importante sa lahat is gumawa ka. Sayang yung points na makukuha mo dun, te. Kapag wala kang gawa, natural, 0 ka kaagad. So, wala ka kaagad grade dun. Posibleng yung pa yung magbabatak sa'yo pababa. Diba? So, importante nagagawa kayo ng assignment, quiz, and activities ninyo. And kung tamad na tamad ka naman at lagi mo nalilimutan, ay shit, may assignment pala kami, ay may assignment pala kaming ganito. Make sure kaibiganin mo yung pinakamatalino sa klase nyo, or like magkaroon ka lang na at least one friend na matalino. Tapos lagi mo siyang lapit-lapitan kapag mag-start yung klase or anything like that. Kasi may kita mo sa kanya mo malalaman kung like, ay may assignment pala kami papasa ngayon, so kailangan ko na rin palang gawin yun, di ba? Hindi mo naman kailangan silang kaibiganin ng bonggang-bongga, pero importante lang na nasa circle mo sila. Grabe naman tong concealer na to. Grabe naman yung itsura ko. Syempre with that, kailangan mo rin naman mamili ng tamang kaibigan pagdating sa school. Na-chika ko na to sa inyo. Syempre sila, natural, yung mga kaibigan mo yung mag-i-influensya sa'yo, di ba? Pick the right friends. Or kung meron ka naman ng group of friends talaga, kung may bigan ka na lang din ng matalino. Okay lang naman, di ba? Kahit marami ka ng kaibigan, no problem yan. Lagi kang lumapit dun sa kaibigan mo matalino. Sa kanya ka magtanong kung may mga activity ba? Alam mo, most of the time, yung mga klase mo matatalino, mababait naman yung mga yun. Mababait sila. Magtanong ka lang sa kanila and wag ka naman like, pakopya nga ako niyan, pakopya ako. Kasi yun yung number 1 na kinaiinisan ng mga matatalino. Based on my experience. Isa pang number 1 way para tumaas yung grade mo naman pagdating sa mga written works mo is make sure kapag nagpa-activity yung teacher nyo, quiz or test or exam, tapos merong part doon na kailangan mong gumawa ng essay, naku te, gawin mo yung essay. Maniwala ka sa akin, gawin mo yung essay. Okay lang kung wrong grammar ka, okay lang kung ganto, ganyan. Okay lang kung nahihiya kang gumawa ng essay. Basta gawin mo siya. Alam mo, yung mga klase mong yan, most
of them hindi gagawin yung essay part na yun. Kasi nahihiya din sila, natakot sila, hala baka wrong grammar ako, ay hala baka mali sabihin ko, dito na nagagawin to, lagpasan ko na lang tong essay. And syempre, natural yung teacher nyo magagalit siya, bakit nilagpasan nyo yung essay part? Bakit yung inano yung essay part? Bakit ninyo sinagutan tong part na to? O sige, sa mga nagsagot, plus 10 na kayo. And lagi talaga siyang nangyayari, promise talaga, laging nangyayari yun. Pag merong part sa activity niyo or exam niyo na hindi ka komportable gawin or like nahihirapan kang gawin mo pa rin siya. Kasi sayang yung points na ibibigay or sayang yung additional points na ibibigay ng teacher niyo. Next tip naman is mag-focus kayo sa English subject niyo. Gaya nga nasabi ko kanina, kung lagi kang wrong grammar, syempre kailangan mong pagtuunan na ng pansin yung English subject mo tayo. Actually, dalawa yan, English and math. Pero kasi, for me, yung math, kaya kailangan mo siya pagtuunan ng pansin. Kasi, bawa grade 7 ka ngayon. Yung ituturo sa inyong yun, kailangan mo siyang ma-master para pagdating mo ng grade 8, alam mo na yung ituturo ulit. Kasi, pahirap siya ng pahirap every grade level. So, kailangan mo siya talaga pagseryosohan. Pero, ang pinaka-importante doon is yung English English subject nyo. Kasi kapag natuto ka mag-English or like nalaman mo lang yung mga basics sa English, sobrang laki ng maitutulong nun. Once na maging adult ka na, or for example, mag-apply ka ng trabaho, sobrang importante na marunong ka pagdating sa English. At another thing, pagdating mo ng college, most of the subject, actually, lahat ata ng subject sa college, nasa English na sila. Even history, diba? Sa high school, diba, ang history, Tagalog, aralin palipunan. Pagdating sa college, English na yun. So, know the basics pagdating sa English, i-master mo yung English sobrang dami kong friends ngayon na nasa age group ko na nagsisisi sila kasi hindi nila pinagseryosohan yung English dati. Akala nila walang kwentang subject yun. Pero it turns out, yun ang pinaka-importanting subject sa lahat. Next tip naman, kapag nagtitake kayo ng mga notes, make sure to take personal notes. Maliban doon sa kinokopya mo sa blackboard ninyo or kung saan man, dagdagan mo siya ng notes para sa sarili mo for your future reference. Kapag binalikan mo yung mga notes na yun, maiintindihan mo pa siya. Alam mo yun, yung parang may explain mo lang sa future self mo kung ano siya on your own words para madali mo siya maintindihan. Sana nagigets ninyo. And last but not the least is be respectful pagdating sa mga teachers ninyo. Nasa loob or nasa labas ka man ng klase, kailangan nabati mo pa rin sila. Hi ma'am, good morning ma'am, good afternoon ma'am. In that way, mas makikilala ka pa nila lalo. Ay, siya yung estudyante lagi ako binabati. Ay, siya yung estudyante ganito, ganyan. Kahit na yung teacher nyo pang pinakamasungit yung makasalubong mo, wag na wag mo siyang kakalimutan batiin kasi it's a sign of respect. Magsi-setting spray lang muna tayo. Perfect. And then finally, kung meron man magsabi sa inyo na, ang pabibo mo naman, pakansin naman yan. Like, alam mo yung pag nagkaroon ka ng hater na kaklase mo, that's the time na alam mo magkaka-honor ka na talaga. Kasi may naiinggit na sa'yo Like, di ba? Hindi nila kayang gawin yung mga bagay na ginagawa mo. So, syempre, aawayin ka nila, aasarin ka nila. Kasi alam nilang hindi nila kayang i-level yung sarili nila sa'yo. So, just know na kapag may nang ganun-ganun sa inyo, kasi sigurado ako may magaganon O pag nagkaroon ka na ng basher, nagkaroon ka na ng someone na kinaiingitan ka, kinaiinisan ka, yes! Oh my gosh, nananalo ka na sa buhay. Tataas na yung grade mo, maniwala ka sa akin. Basta wag na wag mo lang sila pakikinggan. Siyempre, galingan mo palalo para mas mainis pa sila, di ba? Pero anyways, I think this is the final look. Mag-ibis na lang muna, akit. Meron pa akong meron pa akong tag sa kamay. Hopefully, nakatulong tong video na to sa inyo. And I know, makakatulong to sa inyo ng bonggang-bongga. You're welcome! So if you like this video, don't forget to like and subscribe. Yeah! And kung gusto pa ng mga tips na ganito, usually sa TikTok ko talaga pinapost to dahil. So make sure to follow me on TikTok. Yes! Instagram. Yes! Uy, sa mag-join kayo sa broadcast channel ko kasi sobrang dami kong pinapag-giveaway doon. As in, doon ako nagpag-giveaway ng mga makeup. Kaya kung gusto mong sumali sa mga giveaway na ganon, doon kayo pumunta sa aking IG. And then, lastly, follow nyo rin ako sa Facebook. Kasi nagagawa din ako ng reels. Pero anyways, yun lang guys. I hope nakatulong to sa inyo. And I'll see you guys soon. Bye!